Okay, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sumayin po ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat po sa pagbisita, sa pagdalo, sa gawain ng Panginoon. Lagi natin binabanggit ang mga salita, 2, 3, nagkakatipon, ang kanyang mga anak, natuon siya. Naniniwala ka ba sa mga oras na ito, ang presensya ng Panginoon ay nandito? Amen. Yes. If you believe na yung presence ni Lord ay nandito, kaya ka niyang abutin kahit saan ka naroon. Buksan mo lamang ang iyong kaisipan, buksan mo ang makinig ka ng bukas na puso, bukas na kaisipan, no? At nangganin natin ang bawat salita ng Diyos, ang ating espiritu ay siyang makikinabang nito. At naniniwala ako, sabi ko nga, habang ginagawa ko kagabi, yung kanta po ni Sister Jen, talagang true worship no? Na nangungusap ang Diyos, nag-minister, katulad ng nakaraang Sunday, 2 kanta na pinakanta ni Brother Mark, talagang nag-minister siya sa puso. No? Ngayon, mayroong isang kanta na talagang nag-minister sa puso. Ano yung kanta na yun? God my Savior, God my Healer, God my Deliverer, yes He is, yes He is, amen? Kung ito ay nanamnamin mong mabuti at pinaniniwalaan mo that the God is our Deliverer, yes He is, will set you free. Amen? Kaya sabi ko nga talagang dapat yung mga kanta, hindi lang siya kinakanta pinag-pray. Bakit? Kasi nag-minister ang Panginoon kahit kanta lang. Pastor, kung talagang nanamnamin mo nga, kahit di ka na magturo kung nanamnamin mo lang ang bawat liriko ng mga kanta, the Lord minister us. Amen? Naalala ko yung initanan ko nung bago pa lang ako sa paglilingkod sa Panginoon. Meron ako na-attenan na church. Meron mo praise and worship lang. Ang daming gumaling. Ang daming nakalaya. Praise and worship lang yun. Tumayo yung pastor. Alam niyo, sabi ko, hindi na ako magtuturo. Sabi ng pastor, dito lang, nag-minister na Panginoon. Ano pa mga maritim niyo? Nagbigay lang siya ng napakalait na mensahe. Tuloy ulit. Yung mga tao, nag-cover yun. Ang mga tao nag-overwhelm na lumabas. Masayang-masaya. Bakit? Kasi, no, hindi yung line-up ng program ng church kundi, ang programa, hindi yung programa praise and worship, opening prayer, word of God, tithes and offering, tapos prayer, benediction. Hindi yun Hindi yun ang programa. Ang programa nito ay programa ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sumasabay tayo doon sa programa ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya ngayon pong umaga, I pray in the name of Jesus, mag-minister po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. So, kung meron kayong Bible at kung wala naman, i-focus natin yung ating pong mga mata, yung ating pong isipan sa pagbabasa at pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Sabi po ng ating pong pag-aaralan, no? Sa John 20:19-29, kwento ni Tomas. Kwento ni Tomas. Ito po, 19, sabi dito, kinagabihan ng araw din yaon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay, na kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, kapayapaan
sumainyo ang kapayapaan. 20. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Nababasa niyo po ba? Pwede po ba niya ako sabayan? 21. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. 22. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. 23. Kung patatawarin ninyo ang makasalanan ninuman, pinapatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawad. 24. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nung dumating si Jesus. 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. 26, ang haba po, no? Pero gusto ko mamaya pag-check natin yan. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkakita sa loob ng bahay ng mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, again, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo yung daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip maniwala ka. Last 2 verse. 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil sa nakita mo ko? Pinagpala silang hindi nakakita kaya naman naniniwala. Purihin ng Panginoon sa pagkakapasa ng kanyang banal at tunay na salita ng Panginoon. Sandali lang po ako mananalangin. Panginoon, we bow before you. We acknowledge your presence, Lord. Inaamin po ng iyong abang lingkod na ako'y walang magagawa o wala. Hindi po ako marunong mag-preach. Ikaw po ang marunong mag-preach. Hinihiling ko po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Lagisin niyo po ang aking lahat. Lagisin niyo po ang aking dito. Hayaan niyo ang bibigay ko, Panginoon, ang maging mouthpiece mo sa mga taong narito. Kilala mo sila ng higit sa aking pagkakakilala. I pray in Jesus' name. Patuloy mo, Panginoon, hinihiling ko po na i-minister niyo po ang mga taong narito. Lord, itago po ninyo ako sa krus at ikaw ang siyang makita at mahayag ngayon pong umaga. Walang laman na maitataas kundi ikaw lamang po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan kalwa ng sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah! Ito pong kwentong ito ay kwento po ni Tomas. At ang kwentong ito ay tinatawag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. So, pupurpose tayo kay Tomas. Si Tomas po ay isa sa mga 12 apostol ng Panginoon. At mas kilala sa Tomas bilang the Doubting Thomas. Naging ano niya yan, parang KKA. Tama ba tawag doon? KKA. Kumbaga, nabansagan siya
sa ganung titulo na The Doubting Thomas dahil nga sa kwentong iyon. No? Kumbaga tayo, di ba? May mga minsan ginagamit tayong palaya o kaya sa mga tao na nakakilala sa atin, hindi tayo talaga tinatawag doon sa pangalan, tinatawag tayo doon sa pagkakakilala sa atin dahil doon sa isang istorya na nangyari. Nakuha niyo po, ganun din po si Tomas. No? Si Tomas ay hindi naman siya dating ganun, pero nakilala siya, naging popular ang kanyang pangalan. Every day na binabanggit ang mga bagay na ito, lagi na babanggit yung tinatawag na pagdududa. No? Pag sinabi pagdududa, laging binabanggit yan yung kanyang pangalan, The Doubting Thomas. So, ito po yung ating pong pag-uusapan, The Doubting Thomas, na kung saan binigyan natin ito ng title na How to Defeat Doubt. Marami po sa atin, no, ang nakakaranas yan. Amen po ba yun? No? Marami tayo pinagdududahan. Amen ba yun? So, ito po yung ating pag-uusapan. Ano ba? Ano ba pagdududa o tinatawag natin doubt? No? Bigyan natin ng maikling definition. Sabi niya, ang pagdududa ay isang pakiramdam na hindi ka sigurado. Tama ba yun? Hindi ka sigurado yung nasa tama ba yun? O mali? Ang hirap, di ba? Lahat tayo nakakaraman niya. Tama ba yun? No. Tapos sabi dito, sa karapat-dapat sa isang tao o ng bagay o ng isang pangyayari. No? Katapat ng isang tao. Meron po akong kasama doon sa work na kung saan meron silang problema na mag-asawa. Pag magkasama kami, binabagin na lagi yung kanyang kwento sa akin. Sabi niya, ang hirap, magtawala. Sabi niya gano'n. Paulit-ulit niyang ginagawa sa akin yun. Sabi niya gano'n. Sabi ko, almost a month. Umiiyak siya, hindi siya nakapagtrabaho. Tulala lagi. Bakit? Kasi ang sakit na ginagawa ng kanyang asawa, hindi siya nakapag-focus. No? Makikita mo, nakangiti, pero yung mata namumugto. No? So, ang ginagawa niya, humihingi daw ng tawag yung kanyang asawa. No? Then, ginagawin naman, ginausap na siya ng kanyang mga kapatid, mga tao kakilala, na magitan na sa kanila, pero tuloy pa rin. No? Ang kanyang mga salita ay, kumbaga, hindi na naging kapanipaniwala. Kung ano ba yung sabihin? No? Na dapat, yung mga salita na yun, na pagbawat salita, naniniwala ka. Meron kang assurance na totoo yung kanyang sinabi. Because of that situation, because of that kind of problem, yung tao na dati nagtitiwala doon sa kanyang makasabuhay, biglang nabasag yun. Biglang nawala yun. Na bakit? Kasi hindi nangyari. At ito ang nagpabiyak. Kaya sa bawat sinasabi niya, hindi ka na ngayon naniniwala. Amen. Hindi ka na ngayon naniniwala. Bakit sabi niya gano'n? Kuya, sabi niya gano'n. Sabi niya wala na sila. Pero ayaw naman niya pahawak yung cellphone. Ang ginawa niya, nilagyan pa ng tawag ko yung password. Nilagyan niya ng password para hindi kumabuksan. Ngayon, ang ginagawa niya, pag binubuksan dito, gumagalan ako, iba na yung profile pic. Sabi niya ganyan, tinatawag, pag may tatawag sa kanya, lalabas. Ano yun, kuya? Hindi ko masabi, ewan ko. There is something, kung wala kang tinatago, bakit mo gagawin yun? Bakit hindi ka, totoo yung mga sinasabi mo, bakit hindi ka maging bukas? Ang iyong bakla, ang iyong buhay, sa asawa mo. Oo nga ko eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Ayaw maglagay ng negative news sa'yo, sabi ko rin sa kanya. Ayaw makadagdag ng mga tanong na utak mo. No? Pero para sa akin, mukhang hindi yata tama. Kung talagang totoo, sincere siya, na hindi niya ginagawa yung mga bagay na yun, sabi ko, ba't hindi niya hayaan yung cellphone niya na bukas? Gamitin mo, kunin mo, tignan mo lahat. Eh problema, alam mo mo, no? Nagpalit pa siya ng profile. Kaya kumbaga, wala, kaya tiwala na wala. So sabi dito, ang pagdududa, no, dahil hindi niya basa, nagdududa ka na ngayon kung sincero ba siya sa paghingi ng tawad o hindi. Sincero ba siya? Kung talaga sincero ka, maging bukas na aklat ka sa iyong kinakasama o sa iyong asawa. Sabi ko, maging bukas na asawa, sabi ko sa kasama ko. Gusto mo ate, sabi ko gano'n, papuntahin mo, kausapin mo. Mag-usap tayo. Mahalaga yung pinag-uusapan yung problema, hindi yung ganyan. Sabi ko, babasagin yung relationship yung nakakasaya, nakakagano. Oo nga, kuya.
Pero hindi naman natuloy yung aming pag-uusap. Gumawa na ng way si Lord kung ano man yung mga bagay niya. Lagi niya bukang bibigyan sa akin every time na makikita ko. Kaya mo, bahala ka si Lord. Inanda ko na yung sarili ko, total malaki na rin yung mga anak ko. Sabi niya, total malaki na sila. Inanda ko na yung sarili ko. Pero kahit paano, nagbibigay sa kanya ng assurance na nakikita niya yung changes na nakikita niya sa kanyang asawa. Ang ibig mo sabihin dito, sabi niya dito, hindi ka sigurado. So, yun ay paglalagay ng pagdududa kapag may mga tao nagsasabi sa iyo, nagdududa ka na. Amen ba yun? So, yung pagdududa, no, ay dalawang kategory o dalawang katagian. Tinatawag natin pagdidida. Una, yung positibong pagdududa. Maganda yun, tama? Yung positibong pagdududa, maganda yun. Instinct, gut feeling. No? Maganda yun. Kasi kapag positibo ang iyong pagdududa, ilalan mo nito sa kapahamakan. Ilalan mo nito doon sa mga bagay na posible na pwede kang masaktan. Tama? Maganda yung pagdududa. Halimbawa, sa isang tao, ang duda ko mukhang hindi naman tayo judgmental, pero, no, na kumbaga, yung gut feeling mo, paminsan-minsan, pinapagana mo yun, na para, tawag ito, mailayo ka doon sa disgrasya. Ako po ay naging security guard, no? Nung ako ay, ako po yung trabaho, bilang sa security guard. No? Kumbaga, meron tinatawag na parang suspicious look. Pinag-aaralan mo yun yung suspicious look, yung galaw, yung kilos, yung salita, parang mo naman silang sinasayko. Napapasa mo yung bawat kilos. Kapag meron silang ginagawang hindi tama o gustong meron silang gawin doon sa yung vicinity, no? Nakikita mo yung galaw. No? Ay, hindi kakaduda-duda yung galaw. Gagawin ko, paalisin ko. Huwag ka rito, doon ka. So, kasi nga may gut feeling ka na mukhang hindi gagawa ng hindi maganda kasi nga may galaw sa alanganin. Nakuha po ninyo. So, yun ay positibo, no? Na pananaw. Yung isa, yung negatibong pagdududa. Dito, yung negatibong pagdududa, it breaks your heart. It breaks your emotions. No? Na kung saan it breaks your faith. Itong negatibong pagdududa ito. No? Negative doubt. So, hindi tayo pupukas sa positibo, pupukas po tayo sa negative doubt na pag-uusapan natin. Lahat po tayo nakakaranas ng pagdududa kahit na tayo may mga anointed. Amen ba yun? Walang exempted pagdating sa pagdududa. Lahat ng tao nakakaranas yan. Walang exempted. Even ay nakakaranas din ng pagdududa. Si Abraham is a father of faith. And yet, he experienced doubt. Meron mo, father of faith, si Abraham, and yet naranasan din niya yung pagdududa patungkol sa mga pangako ng Panginoon. Ano yun? Sabi ng Genesis 17:17. Sabi niya, muli nang patira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip kasi matanda na. Sabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki ng 100 taong gulang na? At si Sarah maglilihi pa ba? Siya ng gayong siya na taon na? Ang binabanggit dito, dumating yung anghel ng Panginoon, sinabi niya kina Sarah at kina Abraham na magkakaanak itong si Sarah. Sabi niya, sa 1 taon, magkakaanak siya. Babalik ako dito para magkakaanak si Sarah. Kaya dito, sa talata nito, kumbaga, nagtatanong siya, magkakaanak pa ba si Sarah? 90 years old na. And can you imagine? 90 years old. Ano kaya ang tsura ng bata? Patawarin po ninyo ko, magkaroon tayo ng tinatawag na parang malicious talk lang po. Na hindi yung puso na kumbaga, yung 90, di ba, halos na siya, yung lanak, tuyong-tuyo, di ba? Di ba yung matatanda, mayroon ng lambi-lambi rito, nakikita niyo yung mga matatanda, 90 years old, no? Hindi ko lang alam kung sarado na yung bahay bata, no? Siyempre, matigas na yun no? So, ang gusto ko pumapansin dito,
no? Nagduda itong si Abraham. 90 na si Sarah, ako naman 100 na. Sabi niya, magkakaanak ko ba kami? Kaya ko ba ba? Pero, nakita natin, no? Bagamat sila ay nagduda, bandang huli, yung word ng Panginoon, tinanggap ng maluwag sa kanilang puso, and it shall come to pass. Amen. Sinong anak? Si Isaac. Amen. Believe His word. Huwag mong pagdudahan yung salita, lalo na mula sa lingkod ng Panginoon, at ang salita nito ay nagbibigay pag-asa. Kung titignan mo sa mag-asawa, wala na silang pag-asa. Anong saya? Patawarin ko ako sa mga tabi-tabi, no, sa mga makakapanood ng video ko. Kumbaga, parang mga sinasabi ko, no? Kumbaga, hindi mo masasabing buo ang iyong pamilya kung kayo lang dalawa. Masasabi pamilya. Nakuha niya. Regalo ng Diyos yung bata. For how many years wala silang anak? Eh yan, dumitaw ito si Isa. Nakuha niyo po. Kumbaga, naging masaya ang sinasabing pamilya. Bakit? Kasi nga nabuo. No? Kasi nga meron na silang masasabing anak. May masasabing tatay, nanay. Ano po? No? Kumbaga, makikita natin dito na anumang bagay kapag pinaniwalaan mo, tinanggap mo maluwag sa iyong puso, yung sinabi ng lingkod ng Panginoon na yun, mula sa salita ng Panginoon, kapag pinaniwalaan mo, it creates miracles to your life. Amen? It creates miracles to your family. No? It creates makakadagdag saya sa iyo. Kapag pinaniwalaan mo, tinanggap mo mula sa iyong puso ang kanyang mga sinasabi, no? Maayos ang mga bagay-bagay sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya huwag natin pagdudahan yun. Okay, punta tayo. Ang pagdududa ni Tomas. Ang pagdududa ni Tomas. Simulan po natin sa simulang-simula. Dahil may mga gusto po akong mapansin. No? Wala naman akong gusto patukuyan. Pero gusto ko po mailagay ito sa inyong puso ang kahalagahan ng bawat oras na tayo po ay narito. Naniniwala tayo sa mga oras na ito na kapag nandoon ang Panginoon, there is freedom. Amen? Kapag naniniwala tayo na alam natin yung presence of the Lord, the Holy Spirit is in this place. Hallelujah! There is freedom. Amen. Kaya huwag nating baliwalain ang mga araw ng pagtitipon. Dahil doon sa pagtitipon, may mga pagkakataon na ang banal na Espiritu ng Diyos o ang Panginoon is mercy ay bumababa to minister us. Hindi ko sinasabi every Sunday, may mga pagkakataon ako sa sarili ko, may mga pagkakataon sa sarili ko na para ako nagsasalita sa hangin. May mga pakiramdam akong gano'n. Pero may mga pakiramdam ako na kung minsan, alam ko sa sarili ko na ang Panginoon ay kumikilos. At kapag nandoon, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa atin. Hallelujah! Samantalahin natin ang pagkakataon. Amen. Sabi ko nga, meron akong bagay na gusto kong mailagay sa puso ng mga kapatid. Gusto nilang lumago spiritually. Tama ba yun? Gusto nilang mag-mature spiritually kay Lord. Lumalim, magkaroon ng malalim na intimacy with the Lord. Gusto ko pa makilala si Lord. Meron silang design na gano'n. But ang problem ay ganito. Kung gusto natin lumago spiritually, huwag natin kalilimutan yung pagdalo. Kasi isa yan sa bahagi na kung saan ang spiritual mo ay lalago, lalalim, titibay ang ating paniniwala sa Diyos. Amen ba yun? Ngayon, balikan natin. Simulan natin sa patungo sa pagdududa ni Tomas. Simulan natin sa simula. Ganyan kinagabihan, kasi dito, ang istorya nito, namatay ang Panginoon no? Namatay. Pero sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, after 3 days, muli mabubuhay ang Panginoon. Ngayon, itong mga disciples, hindi nila mapaniwalaan yung sinasabi ng Panginoon.
paniwalaan yun. No? Alam nila, nakita nila si Jesus ay namatay. Nakita nila si Jesus ay nilibing. No? Pero hindi nila nakita buhay. Naku kayo, may mga ilan nagpakita ang Panginoon, no? Sina Marta, sina Maria, no? Ay pumunta doon, yung mga Maria, pumunta doon, nakita nila, nabalitaan nila, at sa ibang mga disciples, nalaman nila na buhay. Pero sa ibang mga disciples, hindi pa nila alam. Naku kayo, ngayon, yung mga tao hindi pa nakakaalam, nandun sila sa isang lugar. Tingnan natin, kinagabihan ng araw din yun, na unang araw ng linggo. Ibig sabihin, linggo yun. Unang araw, that is first Sunday, nagkakatipon sila. Parang ganito lang. Amen. First Sunday, no? Nagkakatipon sila. Eto, habang nakasara ang mga pinto ng bahay, no? Kinaroroon ng alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. No? Kasi mga disciple sila ng Panginoon eh. No? Kumbaga mayroong harassment na nangyayari sa kanila. Ngayon ito, hallelujah! Gusto ko mag-minister ang Panginoon sa atin. At gusto ko makita yung bawat puntos dito sa ating mga buhay. Na lagi ko sinasabi, huwag sayangin yung pagkakataon ng araw ng linggo na hindi makapag-minister ang Diyos. May mga pagkakataon yung presence ng Lord bumababa, bumubuhos. Amen. Tingnan nyo, habang sila nagtitipo saan? Doon sa bahay, doon sa church. No? Ano nangyari? Dumating si Jesus. Unexpectedly, minsan, hindi natin inaasahan, dumating si Jesus. May mga bagay na minsan, nandun lang kayo, nagkakapinyon lang, nagkakapintuhan lang, nagbibigay ng kanya-kanya sintimias, nakakalupong wala ng Panginoon, namatay na siya. Paano na tayo na ng direksyon na natin? Ako kaya? Pero hindi nila namamalaya sa kanilang pagtitipon, biglang dumating si Jesus. May mga pagkakataon, yung bawat pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, unexpectedly, biglang dumarating si Jesus. Bakit? Nakasara ang mga pinto eh. Kahit gaano pa kasarado ang pinto ng iyong puso, as long na nakita ng Diyos ang iyong emosyon ay napakataas, punong-puno ng lungkot, punong-puno ng discouragement sa sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay during that time. Kahit gaano yung kasarap, nakita ng Diyos yung desire na makikilala. That's why si Jesus came again. Pagdating niya ang ginawa, tumayo siya sa kalagitnaan nila. Amen. I believe ang Panginoon ay tumatayo ngayon sa ating kalagitnaan. Binabanggit ang mga katagang ito sa iyo, sa atin, na punong-puno ng pagbubuda, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng tanong sa buhay. Anong sabi ng Panginoon mula sa kanyang bibig? Sumain niyo ang Panginoon. Peace be with you. Apusin ng Panginoon ang iyong puso at madama mo ang kanyang kapayapaan. Madama mo ang kanyang kamay sa iyong damdamin, sa iyong kalooban. Sabi ng Panginoon, kalma. Baby, kalma. No. Kalma. Peace. Peace. Tuloy natin. Kapag nandun ang Panginoon, sinasabi ko po sa inyo, if you believe in your heart, na naramdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon, huwag mong sayangin yung pagkakataon na yun, kapatid. This is your moment na ma-encounter mo si Lord. This is the moment na ma-experience mo si Lord. This is the moment na ma-receive mo yung blessing na gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Tingnan natin, 20. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang kamay, ang kanyang tagiliran. Ano sabi ng mga disciples? Eto, tingnan nyo, yung kamay ko, tagiliran ko.
No? Di ba sila nakapaniwala? Ikaw yan, Panginoon? Ikaw talaga yan? No? Di sa pala nakapaniwala. Sabi niya, ito. Tignan niyo kamay ko. Ano po ang expression ng mga disciples? Anong expression nila? Tuwang-tuwa ang mga alagad ng makita nila ang Panginoon. Woo! Sabi ng mga disciples, tuwang-tuwa ang mga alagad ng makita nila ang Panginoon. Amen? Alam mo, sabi mo, kahit anong bigat na nanaramdaman mo sa mga oras na ito, kahit anong problema na hinaharap mo sa mga oras na ito, kapag hinayaan mo ang Panginoon na kumilos sa iyong buhay, halagang tatanggalin ang lahat ng lungkot. You turn my morning into dancing. Di ba? Yung ating mga lungkot, yung ating mga bigat, napapalitan ito ng saya. Woo! Napapalitan ito ng gala. Bakit? Kasi alam nila, pinakita nila ng Panginoon yung ebidensya na ako nga. Kaya, there is joy. Unspeakable joy. Diba sa kapag na-experience mo si Lord, there is something within you na mayroong saya, galak sa iyong kalooban. I know the Lord ministered to me. I know the Holy Spirit will minister to me. Tinanggal niya yung bigat ng aking kalooban at pinasaya niyang muli ang aking buhay. Yung sirang buhay, miserableng buhay, pinalit ng Panginoon ang ating ngiti, ang ating saya. Nung ako po ay nawala in the ministry, bumalik ako sa dati. Kasi nawala ako in the ministry for how many years? Lagi ko itong binabanggit, kinukwento. Kasi katrabaho ko, maganda yung sweldo, kahit na paano, kahit gano'n lang yung trabaho ko, may sweldo eh, malaki. Nabibili mo yung gusto mo, no? Nagagawa mo yung gusto mo, ngumingiti ka habang nandun yung mga kasama mo, pero yung ngiti na yun ay ngiting peke. Hindi totoo. No? Pero alam nyo, nung nakabalik na ako kay Lord, the true joy, hindi ang tunay na saya ay wala sa mundo ito. Ang tunay na saya, wala doon sa dami ng pera mo, sa dami ng kayamanan na meron tayo. Ang tunay na saya ay nandoon sa piling ng Panginoon. Kaya may palapalan na natin ng Diyos dyan. Nandoon! Ang tunay na saya ay nasa Panginoon. Kahit anong bigat, kapag ang Panginoon ay nasa iyo, yung ngiti mo ay hindi ngiti plastic. Yung ngiti mo ay ngiti totoo. Dahil Jesus is in you. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng nakay Jesus. Laging may gala sa tuwina. Di ba? There is joy. Tuloy natin. Muli sinabi ni Jesus, again, ano sabi ng Panginoon? Sumahin niyo ang kapayapaan. Kapag nandoon ang Panginoon, naniniwala ba kayo there is revelation? Pag sinabing revelation, kapahayagan. Amen. Kapag nandoon ang Panginoon, there is a revelation. May kapahayagan ng Panginoon. Nagsasalita ang Panginoon. Naniniwala ako sa mga oras na ito. Nagsasalita sa inyo ang Diyos. Naniniwala ako sa mga oras na ito. Kinakausap kayo ng Diyos. I believe in my heart. I'm strongly believe. Kinakausap kayo ng Diyos. There is a revelation.
isusubo ko rin kayo. Sasabihin nila, hindi naman ako, nag-aaral. Ganito yung buhay ko, kapatid ko, in faith. Meron kang misyon. Meron misyon na pinapagawa ang Diyos sa ating lahat. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung leader. Tayong lahat ay merong isang kapahayagan na revelasyon na sinasabi sa atin ng Panginoon, isinusubo ko rin kayo. Sabi ko nga kay Ate Alo, meron siyang misyon. Ngayon, siguro, ang bakit kong personal ko itong pangunawa, kapag masyadong mataas yung calling, mataas din yung yung tawag nito, persecutions, trials. Kasi nakita na ng diablo ahead of time kung ano yung mangyayari sa'yo. Para hindi mapulpil yung mga bagay-bagay na yun, bobombahin na ito ng bobombahin. Nakuha niyo? Meron siyang calling. Sa bawat isang meron sa atin, may kanya-kanya tayo calling. Sabi ng Panginoon, sinusugo. Sinusugo kayo. Umiyak ako kahapon. Friday night. Umiyak ako kay Lord. Umiyak ako kay Lord. Ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ayaw kong masayang yung panahon, yung lakas, yung oras, o anong bagay na meron sa akin, ayaw kong masayang sa bawat paghayo na ginagawa ko. Lord, alam niyo nilagay ng Diyos sa puso mo? Si Moses, hindi mo naman siya sinugo dun eh. Without your backup, without your power, di ba? Kapatid, hindi ka sinusugo ng Panginoon na hindi mo siya kasama. Kasama mo siya. Huwag kang matakot na sabihin, Jesus loves you. Huwag kang matakot na sabihin ang mga kabutihan ng Panginoon. Huwag kang matakot sabihin yan. Babarapan ka na ng kingdom of heaven. Amen? And that is revelation. May mission kang gagawin. May mission kang gagawin. Na walang mission. Hindi ka lang nabuhay mo for the sake na mabuhay. Hindi. Meron kang mahalagang mission na gagawin sa mundo nito. Meron kang mahalagang mission. Huwag mong kalilimutan yan. Meron kang misyon. Meron kang misyon. Sabi ng Bible, isa lang ang kaluluwang maligtas, libo-libo nasalaksak anghel na nagdiriwang sa langit. Sabi ko nga, hindi ko naman kailangan marami. Kung yung marami na yung naman yun, ay hindi naman nakikinig. Di baling isa, willing silang makinig. Pagtsatsagaan natin ang tao nila. Amen? Third, 22. Ito pa, yung revelation. Pagkatapos sila hinigan siya at sinabi, tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Dahil sinusubo ka ng Panginoon sa mga oras na ito, in the name of Jesus, receive the Holy Spirit. Amen? Di ba yung mga disciples doon sa Acts, nagkakatipon 100 na mga disciples, nandun sila doon sa Acts, 120, I think. No? Sabi niya, bago kayo humayo, bago kayo pumunta sa ibang lugar, hintayin niyo ang banal na Espiritu. At nung bumaba, ang sabi ng Bible, Acts chapter 1, verse 8, you shall receive power! You shall receive power when the Holy Ghost come upon you. Matatanggap mo kapangyarihan ng Panginoon kapag sumain nila ang banal na Espiritu ng Diyos. Anong sunod? Anong sunod? You shall be my witnesses. Di ba? Di ba? Bago ka mag-witness, kailangan mo muna yung banal na Espiritu ng Diyos.
yung Holy Spirit na laging babakap sa atin, kaya yung mga salita na binibitawan natin, it creates miracles. It creates healing, deliverance, provisions. Why? Sabi ng Panginoon, you shall receive power. Power to create miracles. Amen? Yung nabago lang yung decision mo miracle yan. Diba? Yung nabago lang yung buhay mo through Jesus Christ, to our Lord Jesus Christ, nabago yung buhay mo, miracle yan Hindi ba? Yung naayos yung buhay mo, yung direction mo, miracles yun. Yung problema na hinahawakan mo, hinahanap mo, nasolusyonan, miracles yun. Amen? Akala natin yung miracles, yung pilay, nakalakad. Hindi lang yun ang miracles. Yung bulang nakakita, yung bingin nakarinig, hindi lang yun ang miracles. Yung miracle, yung meron siyang ginawa sa'yo. Woo! And that's the miracles of God. Kasi bawat panghayo mo, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, receive the Holy Ghost. Tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Do you believe the Holy Spirit is in you? Yes. Bakit? Kapag ang Holy Spirit ay nasa inyo, there is fire. There is boldness to stand doon sa mga tao. Amen. Ano ba yung revelation? Ano natin? 23. No? So, nakita natin, no? Yung pagdating ng Panginoon sa lugar na yun. Ito yung malungkot. 24. Tingnan natin. Ano yung malungkot ng part? Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal, at kabilang sa 12 ay wala roon nung dumating si Jesus. Diba? Nakuha niya, itong mga disciples, some other disciples, nandun sila, he experienced the power of God. Pero yung tao na wala doon, nabis nila yung pagkilos ng Diyos. Diba? Kaya sinasabi ko sa bawat isa, don't miss yung Sunday service. Don't miss it. May mga pagkakataon binibisita tayo ng Diyos. Nagkataon, si Tomas wala. Anong reaction ni Tomas? Tingnan natin kung anong reaction ni Tomas. No? Sabi niya, wala roon nung dumating si Jesus. Sino nagbalita kay Tomas? No? Sino daw? Tingnan natin, 25. Sabi niya, 25, wala si Tomas. Doon sa pagpupulong, 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad. Sino nagsabi kay Tomas? Mga alagad. Sabi niya, nakita namin ang Panginoon. Ito, yung mga umaten ng Sunday service, ng mga oras na yun, sinishare nila yung experience nila. Kay Lord! Hallelujah! Diba? Diba? Yung umaten ng Sunday service, ng mga oras na yun, sinishare nila yung experience nila kay Lord. Problema, wala si Tomas. Sinasabi, nakita namin ang Panginoon. Kung anong ginawa ng Panginoon. Nag-overwhelm. No? Yung joy. Binisita kami ng Panginoon, kinukwento nila. Etong sagot ni Tomas. Sumagot si Tomas. At ang sagot, hindi ako naniniwala. Bakit? Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ang Panginoon ay muli na buhay. Diba? Sometimes kaya tayo nagdududa na di sa nakala natin ay hindi gumagalaw ang Diyos sa atin. No? Di natin kayang paniwalaan na ang Panginoon ay muli na buhay. Ayaw natin paniwalaan yun. Alam niyo nga, sabi ko nga, kung nananatili tayo doon sa kaisipan, ang Panginoon ay patay, parang hindi nga tayo maniniwala. May mga pagkakataon ganito sa buhay natin. Ilagay natin ang sarili natin kay Tomas. Sometimes namamatay yung pananampalataya natin. Nakuha niya, namamatay yung pananampalataya natin dahil ayaw natin dumalo sa church. Pag nilalayo mo yung sarili mo sa church, namamatay ang pananampalataya.
Maski na nilalaman na tayo na sistema ng mundo ito. Kaya napakahalaga na pagtalo ng gawain ng Panginoon. Nakuha niyo. Dahil nilalaman ka na sistema nito. Na-experience ko po yun eh. Sinasabi ko by my personal experience. Nung umalis ako sa church, sabi ko nga gano'n eh. Okay, nandun pa naman eh. Nandun pa naman. Maatay na pa. Pero nung nabisi na, may pera na, pumapasok na yung magandang income, unti-unti, hindi na ako nakakadal. Kaya yung lingwahe ng mundo, naging lingwahe ko na rin. Yung galaw ng mundo, naging galaw ko na rin. Kaya para yung unti-unting namamatay yung aking paniniwala, nawawala na yung excitement, yung joy in serving the Lord. Nakuha nyo? Na-experience ba yun? Kapag hindi ka dumadalo sa simbahan, naging mag-init ang ulo mo. Umiinit ang ulo mo. Walang kakwenta, kundi sa umiinit ang ulo mo. Tinatanong ka lang naman. Kung saan ka galing. Ba't ka ba natatanong? Alam mo magaling akong trabaho. Tinatanong ka lang naman. Diba? Pero kapag meron kang connection kayo, wala. Sabi nila Tomas, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi ang paniniwala niya, ang Panginoon, dahil nakita niya, ang Panginoon, nakita niya ang Panginoon ay tawag nito, ay napako, namatay, nilibing, nakita niya. No? At hindi nakita rin natin. Sometimes in our faith, dahil hindi na tayo dumadalo, bumabalik na tayo sa dati, unti-unti tayong nawawala doon sa faith natin. Ayaw na natin paniwalaan yung sinasabi ng mga kapatid. Nakuha niyo? Totoo lang, huhubarin po ang aking master. Facebook. Totoo lang, nagkita kami nung dati kong kasama sa church. Sinabi ko sa kanya yung panahon na ako'y wala in the ministry. Hindi ako kasi. Pangalawa, ayaw kong makita ng mga kapatid in the church na gano'n na yung kalalagayan mo. May pride. Ayaw kong pag-usapan tungkol sa Diyos. Yung mga iniwan mo, nag-aangat na, ikaw nandito ka pa rin. Diba? Nandito ka pa rin sa sitwasyon, pero yung mga iniwan mo, sinisimulan mo, nag-aangat na, pero ikaw nandito pa rin. Kasi yung relationship mo ay okay. Binibigyan mo lang ng time si Lord kung tingin-tingin time. Tama? Pag gusto mo lang. Pag ano ba tawag doon? Yung parang yung gusto mo lang. No? Parang naisipan mo lang. Umate. Kaya, tawag ito, si Tomas, experience niya. Kasi di siya tumalong. Kahit di siya naniniwala. Na sometimes may mga sinasabi ng Panginoon, ayaw na natin paniwalaan. Sabi ko nga, noong mga panahon ako na wala, sinasabihan nila ako, ganito may ministry ngayon. Eto na si ganito, kilala mo. Oo, kilala mo si ganito. O, pastor na siya ngayon. Tapos makita mo sarili mo, nandito pa rin. Nakakalimutan na sarili. Nasimula yung kanyang pagdududa dahil hindi na siya dumadalo. Pag siyempre, pag hindi ka na dumadalo sa gawain ng Panginoon, maraming pinong possible mangyari. Tama ba yun? Kaya don't miss yung Sunday service. Sabi ko nga kina Ate Alo, kahit 4 lang tayo, patuloy tayo, 2 lang tayo, okay lang. Kasi, bakit? This is the day that the Lord has made. Amen? Ito yung meeting place nyo eh. Dahil meeting place nyo, kahit ikaw lang isa, 2 lang kayo, meeting place nyo, darating siya. Dahil meeting place nyo. Expect sa mga miracles sa kaya gawin ng Panginoon. Amen. Sabi niya, hindi ako naniniwala. Hanggang hindi ko nakikita ang mga bukas ng mga pako sa kanyang kamay,
hanggat hindi ko na nailalagay ang aking daliri sa mga iyon, nahawakan ang kanyang tagiliran. Mga arguments niya, kaya hindi siya naniniwala. Kasi nga, sabi niya, hanggat hindi ko nakikita yan, hanggat hindi ko naipapasok yan, hanggat hindi ko nakikita yung tagiliran niya, hindi ako maniniwala. That's doubt. Amen ba yun? Sometimes, may mga sinasabi na sa iyo ang Panginoon. Mga servants of God, sometimes may mga sinasabi na sila, ayaw mo pa rin maniwalaan. Ano nga tayo eh? She is to believe. Gusto natin muna, makita natin. Ako ako'y bata pa in the Lord. Ang sinasabi ko lagi ganito. Ganito. Bago ako maglingkod, ibigay yung panahon at oras ko kay Lord. Kailangan mauna muna sila bago ako. Ako madali na eh. Tama nyo? No? Mauna muna sila. Hindi. Kailangan mauna ka. Susunod lang lahat ng bagay. Ako ba na yung sabihin? No? Kaya dito, hanggang hindi ko nakikita yan. Kailangan ay nakita ko to see is to believe. Paniwalaan mo yung mga bagay na kanyang sinasabi. Yung mga bagay na naririnig mo, yung mga bagay na nagbabasa mo, paniwalaan mo. Kaya lang, ang isang bagay na hindi na natin ito pinaniniwalaan kasi immune na masyado yung puso natin. Mamaya makikita natin. Tuloy ko lang. Sabi nito, kapag nandun na tayo sa punto ng pagdududa, kapag nandun na tayo sa punto ng pagdududa, we lack confidence. Tama ba yun? We lack confidence. Kasi nga, nagdududa ka na eh. Ayaw mo nang paniwalaan yung salita ng Diyos. Dati-dati kapag sinabi mo ng Panginoon sa'yo, alam ko, nararamdaman ko, I will do! Dahil sa alam ko, sinabi ko ng Panginoon. Diba? Pero ngayon, dahil ang puso mo puno-puno ng sugat, puno-puno ng emosyon, puno-puno ng kabigatan, puno-puno ng mga pag-ibagay sa mundo ito, at puno-puno ng pagdududa, nawawala na tayo ng confidence. At sasabi pa rito, kapag hindi na natin na-deal ng tama yung pagdududa na yan, we destroy our faith. Tama ba? At i-destroy na yung faith mo. Yung katotohanan na mula sa salita ng Diyos, tinitwist mo na. Hindi gumagawa ka na, naghahanap ka na ng mga verses in the Bible para i-defend yung sitwasyon mo. Pero alam mo sa sarili mo na meron kang ginagawang hindi. Okay. So yun ang pagdududa. Bakit siya nagdududa? Kasi nga, nawala na mismo siya sa circle ng presence ng Lord. Marahil, bagamat ito ay isang linggo lang, no? Ganun eh. So tuloy natin. Pangalawa, paano dinil ng Panginoon na pagdududa ng Tomas? Paano dinil? Kasi nga, di siya naniniwala eh. Na Panginoon ay dumating. Ngayon, to prove yung kanyang pagdududa, ang mismo ang Panginoon ang nag-minister na sa kanya. I pray in Jesus' name. Kung may mga tanong ka sa iyong buhay, I pray sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga oras na ito, i-deal ng Panginoon ang mga tanong mo sa buhay. Ang mga pagdududa nito sa iyong buhay, I pray in Jesus' name, i-minister ito ng Diyos sa iyo. Do you believe that? Unahin natin. Ang isang deal ng Panginoon sa mga taong nagdududa, sa mga taong puno ng lungkot, puno ng emotional stress, no? Mga agam-agam sa buhay, isa sa kanyang salita na binitawan sa mga taong nagdududa is be with you. Bakit? Tingnan natin. 26. Makalipas ng isang linggo, wala si Thomas eh. Isang linggo, muli nagliko sa loob ng bahay. Nagkamuli ng gathering. Ito na ngayon. Ang mga alagad kasama na sila. Nandun na. Naku kanyo, kasama na si Tomas. Dati wala na eh. Pero pinanggit dito, kasama na nila si Tomas. Naku kanyo, umating na siya. Ano na to? Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus. The same? No? At tumayo sa kalagitnaan, sinabi niya, sumainyo at kapalatan. Parang itong peace.
Hindi ka makapag-isip ng tama kapag magulong isip. Tama? Hindi ka makakagawa ng mga bagay-bagay ng tama kapag emotional stress ka. Hindi ka makakapag-desisyon. Sabi ko nga, mahirap mag-desisyon. Ang hirap dumisisyon kapag galit ka. At huwag ka mag-desisyon ng alanganin kapag galit ka. Pag puno-puno ka ng stress, puno-puno ka ng emotional. Tama ba? Possible. Marami ng sumubok niya na nagdesisyon ng alanganin dahil pinakinggan yung kanilang emosyon. No? Nagkamali sila. Napahamak sila. Nasira tuloy yung mga dakilang layunin ng Diyos sa kanila. Bakit sinabi ng Panginoon, please? Kasi nga, yung mga bagay na gumugalo sa iyong kaisipan, gusto ng Panginoon, kalma. Alisin mo yan. Ipanatag mo ang iyong dalawa. Yan din sinasabi sa iyo ng Panginoon. May mga worries ka ba? Please. Pakalmahin mo. Diba? Pakalmahin. Kaya kapag isang tao galit, huwag mo sasabayan. Mag-aaway na kayo. Pakalmahin mo muna. Pag nakatapos na siya, hindi kakayabusan. Kapag medyo mainit pa yung sitwasyon, sabi ko nga doon sa kasama ko sa doon, huwag mo muna din. Sabi ko, huwag mo muna kausapin. Hayaan mo na. Kasi nasa high risk pa ng sitwasyon mo eh. Magulo pa, lalo lang bumulo yan. Sabi ko rin sa kanya, hayaan mo na. Pahupaan mo lang muna. Pag nakahupa na, nakapag-isip ka na ng maayos, ng malinaw, then balikan mo siya. Ako ka na, peace be with you. Kapatid ko in faith, sinasabi sa iyo ng Panginoon, kapayapaan ang sumayo. Asarin ng Panginoon, yung bigat, meron sa iyo ngayon, ang kapayapaan ng Panginoon ang magkano. Pinapayapa niya. Kapag payapa ng isip mo, di ba? Pakiramdaman nito. Kapag payapa ka, di ba napaka-smooth ng buhay? Di ba? Pag payapa ka, masaya ka. Kasi payapa eh. Pero pag puno-puno ka ng kabalisahan, hindi mo malang, kasi nga ang dami pumapasok sa ulo mo. Kahit hindi naman totoo, pasok ang pasok na sinasamantala ng demonyo ang ganung klase ng pakiramdam. Marami sa mga pangyayari in my personal experience, maraming pagkakataon na pumapasok ang demonyo sa panahon ng lungkot na lungkot yung tao. Sinasamantala yun at mapapansin mo maraming papasok sa kanyang ulo, magpapakamatay na ako, hindi nila ako mahal. Sinasamantala yun ng demonyo yung puno-puno ka ng lungkot, binubumba ka ng kalungkutan, binubumba ka ng mga bagay kung ano, at nasahaan ko magpapakamatay na ako, lalayos na ako. Bakit? Kasi nga, isip mo. Marami sa deliverance, yung minister namin ni Pastor Bus, saan po yun? Sa Pinaachi. Sa may, ano eh? Basta dito. Royal dito. Basta na. Diba? Meron siya dual personality. Di ba nga eh? Nagulit ka eh. Ano lang yun ha? May tuhan lang yun. Fellowship lang. Tapos konting ano lang. Tapos maya-maya pinag-pray namin. Piyaso lang yun. Sino ka? Hindi niya alam na nangyayari. Sasalita siya. Nagsasalita siya mag-isa. Ngayon pala, kapag pala siya nang nalulungkot, nasabi niya ngayon, ini-invite niya yung babae, papasok sa kanya, mag-iiba ng personality, meron siyang dual personality. Kaya nagugulat daw yung nanay, sabi ng nanay, kapag kaya bait-bait naman ako? Hindi naman siya ganyan na. Nakuha nyo, ini-entertain niya. Ibig ko sabihin, ang punto nito, kapag puno-puno ka ng lingkod, puno-puno ka ng emosyonal, doon sumasamantala ang demonyo. Nakuha nyo po? Kaya binabanggit ng Panginoon, peace be with you. Sumain niyo ang kapalitaan. Paupahin mo lang ang iyong nararamdaman. Relax. Kung pwede ka pumunta sa isang lugar, huminga ka. Huminga ka. Hanggang sa mag-isip ka, paulit-ulit. Hanggang sa pumayapa ang ikaw. Kaya isang word ng
Panginoon, peace be with you. Pangalawang deal ng Panginoon sa mga taong nakakaranas ng mga tanong ng pagdududa sa buhay. John 14:27, paki-check na lang, ano ko yung oras ko. Sabi dito, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na kapayapaan ang ibinibigay ng mundo, huwag kang mamagawa sa iyong kalooban at huwag kang matakot. Peace, ang kapayapaan ang binibigay ng Panginoon. Pangalawa, He revealed the doubt of Thomas. I pray in Jesus' name sa mga oras na ito, nire-reveal na naman yung Panginoon ang pagdududa niya. Anong duda ni Thomas? Anong pagdududa ni Thomas? Ano po yung pagdududa ni Thomas? Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita, ipasok yung aking daliri ng kanyang mga kamay. Sabi niya, hindi ako naniniwala. May pagdududa ka, may tanong ka ba? May tanong ka ba sa buhay ngayon? May mga tanong ka ba, bakit ito na nangyayari? Bakit itong sitwasyon na ito parang hindi buhay ang Diyos? Hindi ko nararamdaman ng Diyos? May mga tanong ka bang ganyan? Dinidil ng Panginoon yung mga tanong mo sa buhay. Yung sitwasyon mo ngayon, dinidil ng Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na nagsasalita na nyo sa iyong minsan, dahil matagasta ang puso mo, hindi mo na halos babalansin kung ano yung tama o hindi. Ano? Sabi niya dito, He revealed the doubt of Thomas. Sinabi niya, 27, at sinabi niya kay Thomas, ang nagsasalita ang Panginoon Jesus. At sinabi niya kay Thomas, ilagay mo yung daliri at tingnan mo ang aking kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang makalinlangan pa sa aking maniwala. Dinil ba niya yung kanyang tanong? Hanggang hindi ko na ipapasok yung aking daliri, hanggang hindi ko na nakikita yung kanyang sugat sa kanyang tagiliran, hindi ako naniniwala. Meron ko bang tanong? Ako minsan, parang hindi ka ayaw mo na maniwala. Pero this time, sinasabi sa iyo ng Panginoon, yung mga bagay na pinagdududahan mo, ipakikita ko sa iyo. Ipakikita ko sa iyo. Ipararanas ko sa iyo. Sasagutin ko lahat ng tanong mo. Lahat ng pagdududa mo. Sasagutin ko. Kaya hindi makakilos ng Panginoon sa iyong buhay. Because of that. Faith is the opposite of doubt. At ba? Doubt is the opposite of faith. Kaya hindi kumikilos ang kapangyarihan ng pananampalataya dahil nagdududa ka. May ginagawa na ang Panginoon sa iyo, may pinapakita na ang Panginoon sa iyo, pero ayaw mo pa rin paniwalaan. Pinapatikas mo pa rin ang sarili mo at gusto mo mag-stay pa rin sa lugar na yon. Pinapakita na sa iyo ng Panginoon, tingnan mo! Tingnan mo! May ginagawa ng Panginoon sa iyo. Nasabi ko nga sa inyo kanina, yung miracle, hindi lang yung pilay na nakalikan, yung miracle na meron siyang ginagawa ang Panginoon sa sitwasyon mo. Lagi kong kausap ko sa kapatid. Gusto, baka nagbabago na. Baka naayos na. Nakikita niyo. Eto. Nung panahon ng Israel, Old Testament tayo, I think si Elijah to. Elijah o Elisha kung tama. Hindi umuulan. Hindi umuulan. Ngayon, ang ginawa ng servant of God na to, si Elisha. Elisha o Elijah. Ang ginawa niya, alam niyo ang prayer niya? Ang prayer niya, yung ulo niya nandito. Gano'n siya nag-pray. Umihiling siya na tinatawag na ulan. Dahil matagal na hindi umuulan eh. Nag-pray siya ng ulan. Gano'n siya manatang. After niya mag-pray, sabi ni Elisha, doon sa kanyang kasama, o ano na? Meron na ba? Wala pa po. Bumalik siya ulit. Pagbalik niya, nag-pray ulit siya. Gano'n ulit. Ilang beses siya pabalik-balik. Nung nag-pray na siya, tinanong niya ulit yung kanyang katulong. Ano? Meron na ba? Meron po nakikita doon. Sabi niya, maliit na ulan. Maliit lang, sabi niya.
niya, okay na yan. Tama niyo? Okay na yan. Sabi niya gano'n, uulan na, tayo na. Tama niyo? Naalala niyo yung kwento na yun? Na kung saan ay tuwak ko siya ng napakabilis at naunahan pa niya yung karwahe ng mga, di ba, basta yun, ang punto ko. No? Umulan! Ano gusto ko makita? May ginagawa ng Panginoon. Kahit maliit lang yan, paniwalaan mo. Hard to believe. Kahit maliit lang yan, amen. May ginagawa na si Lord. Kahit maliit lang yan, may ginagawa na si Lord. Paliit-liit yan. Pero yung maliit, nagsisimula sa malaki. Lumaki. Nakukuha nyo. May ginagawa na si Lord. Tingnan mo yung maliit na bagay na yon. Ng pagbabago doon sa tao, doon sa sitwasyon. Tingnan mo yung maliit na bagay na yon. At yung maliit na yon, yun ang simula. Kaya dinigit ng Panginoon. Kaya kasi I believe in my heart. God, naglalagay sa iyo ng Panginoon. Yung kating na pananampalataya mo yun. Sabi kanya, magkaroon ka lamang ng butil ng mustasa. Yung klase ng pananampalataya na yun. Amen. Pagano, tapos na ako. Stop doubting. Itigil mo na yung pagdududa. Ulitin natin yung salita. Sabi nito, huwag ka lang mag-alinlangan pa. Stop doubting. Huwag ka lang magduda. You need to step in faith. Step in faith. I am healed. God is God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Amen. God will heal you. God will deliver you. God will save you. Siya yun. Amen? Amen. Huwag kang magduda. Huwag kang magduda. Paniwalaan mo. Have faith in God. Sabi niya, maniwala ka. There is a miracle. Amen? Maniwala ka sa himala. Kung tatanggalin mo pa yung mga bagay na yung pag-asa na harapin mo, wala na. Yun na lang ang pwede mong kapitan. Ang paniniwala, yes, He is. He is my Savior. He is my deliverer. He is my healer. God will set you free. God will deliver you. Woo! Yes. Kapag bukas ka na, God will deliver you. I know, I pray in Jesus' name to mga demonyo na ito aalis sa atin. Lalaya tayo. Yes! Maniwala ka. Maniwala ka. Believe! Believe! Luke 1:37. For with God, nothing is impossible to those who believe. Amen? God will heal you. God will deliver you. God will set you free. If you believe, stop doubting. Bakit? Yun mo sabi ko naman. Nakita nila kasama ng Panginoon, itong si Tomas, kasama nila ang Panginoon. Nakita yung himala, yung pilay, gumaling, yung bulag, yung keto, lahat nakita na niya. No? Tapos, nung ito na sitwasyon, bigla sa pagduda. Ayaw niyo paniwalaan. Sometimes, ganun tayo. May ginagawa na pa. Alalahanin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin in the past. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon in the past. Huwag mong pagdudahan ng Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang kanyang salita. Huwag mong pagdudahan. Paniwalaan mo yung kanyang salita.
niya sa iyo ngayon? Amen? Hindi niya ba kaya palayain ka? It is finished. Sabi ni God. Sabi ni Panginoon Jesus. It is finished. Tapos na eh. Ang kailangan mo lang maniwala ka. Ang kailangan mo lang maniwala ka. Pamuli. Tapos na po. Confess your faith. Sa umaga nito. Sa umaga nito, i-confess mo ang pananampalataya sa umaga nito. Naniniwala ka ba? I-confess mo kung ano yung mga bagay na nararamdaman mo. I-confessan mo. Confess your faith. Katulad nito ba, sasabi niya, nung nakita niya yung himala, nung naranasan niya yung himala, nandun na sa harapan. Ang sinabi niya, sa pagko si Tomas, Panginoon at Diyos ko. He declared God sa kanyang buhay. Sa umaga nito, confess your faith. That God na pinaglilingkuran mo ay Diyos ng himala, Diyos ng kaligtasan, Diyos ng kagalingan, Diyos ng kalayaan. Amen. Confess your faith. Kaya nga lagi kong binabanggit, sabi ng Bible, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus raised from the dead, you will be saved. Pag sinabing saved, hindi lamang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pag sinabing saved, isasalba ka sa anumang sitwasyon na meron ka. Oh! Isasalba ka ng Panginoon anumang sitwasyon meron ka. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that Jesus raised from the dead, and you will be saved. If you believe, yes. If you believe, you will be saved. Ililigtas ka hindi lamang mula sa tagat-tagat ng impyerno. Ililigtas ka sa kalalagayan mo ngayon. Sa sitwasyon mo ngayon, ililigtas ka. Anong keyword? Believe in your heart. Amen. Amen. Believe in your heart. Last verse, pag-pray ako. Ano po sabi? Tandaan niyo ito. Remember this, people of God. Remember this. Tandaan niyo, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, maaaring sabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka yan! Woo! Just say the word! Kung hindi ka nag-aalinlangan, sabihin mo, sakit karamdaman, hindi kita kailangan sa aking buhay, umalis ka dyan! Problema sa pangalan ni Jesus, hindi kita kailangan, umalis ka dyan! Just say the word, confess your faith in the Lord! Sabi niya, remember this, tandaan mo to, sink in your heart, deep in your heart, mag-sink deep in your heart, tandaan mo to. Kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari sabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka riyan. Ano ang bundok na meron ka ngayon, kapatid? Ano ang bundok na sitwasyon na meron ka? Sabihin mo, umalis ka. Umalis ka! Ano sabi niya? At tumalon ka sa dagat at ibang kailan. Woo! At ito yung mangyayari. I pray in Jesus' name, release the faith of God. Release the faith of God. Faith can move mountain. Ano ang mountain na yan, ano ang bundok na yan, kaya yan alisin ng Panginoon. Just say the word. Just say the word. Proverbs 18:21 says, there is power in confession. Life and death, life and death, and there is life and death, and the power of God. There is power. Life and death. It is the power of God. Nasa iyo. Nakasalalay. Sabi ko nga, kung gusto mo maging tibawang yung buhay, manatili ka sa kanyang sitwasyon, lulugo-lugo, hirap-hirap, na parang wala kang Diyos sa buhay. No? Mananatili kang ganyan. Bakit? Kasi yung pinipili mo na mangyari sa sitwasyon ng buhay mo. Pero pag pinipili mo, Lord, I am more than conqueror. I am more than victor.
Kung pinipili mo yung kapatid, mararamdaman mo in your heart, in your spirit, lumalakas. Do you feel the Spirit of God sa umaga nito? Nararamdaman mo ba? Sinasabi mo ba ngayon? Malaki po ang aking pananampalataya na may ginagawang iba ang Diyos sa buhay natin. Pwede ba tayo tumayo sa umaga nito? Shiri ni Baba 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 Shatara Baba Baba Kataraki. Bi Baba 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 Katatara Basata. Shiri ni Baba 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 Katoto Bosotara Bukura Baraka. Hallelujah! Sa umaga nito kapatid, kung gusto mong matalo, matipid yung doubt, confess your faith! Confess your faith to God! Naniniwala ko, if you believe in your heart, God will save you. God will deliver you if you believe in your heart. Pwede ba natin kasaran ng tayo? Hura baba shatere bebe baba kata. Pwede ba natin sabihin yan? Declare it. Come on, people of God. Confess. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano man ang sitwasyon mo ngayon? Just confess it. Oh! Hallelujah! Come on, people of God, confess it! Hallelujah! Ang Diyos ay hindi bigit. Naririnig niya ang iyong dalangin. Naririnig niya ang iyong mga sinasabi. Confess it! Hallelujah! Sabi ng Panginoon, Jeremiah chapter 1 verse 12, I am watching that my word must be fulfilled. Binabantayan ko ang aking mga sinasabi, ang aking mga sinasalita, at ang mga salita nito ay mangyayari, magaganap sa iyong buhay. Kung paniniwalaan mo na ang Diyos ngayon ay kumikilos, gumagalaw sa iyong buhay, hallelujah, mararanasan mo ang kakaibang sigla, ang kakaibang lakas, ang kakaibang pananampalataya. In the name of Jesus, receive! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, sabi mo sa iyong salita, you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na i-battle, Panginoon, ang kanilang sitwasyon. Kapatid ko, there is power. Meron kang kapangyarihan to destroy the works of the devil. Meron kang kapangyarihan. Use your authority. Hindi ka isang talunan. Ikaw ay mapanagumpay. Declare it sa buhay mo. Sabihin mo, hindi rumitigil ang Espiritu ng Diyos. I feel the fire of the Holy Ghost na gumagalaw ngayon. If you feel the Spirit of God, say shout! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, set the spirits free. All the lies of the devil putting in the heart of this man. In Jesus' name I command you, live! All the lies of the devil, live! In Jesus' name. Manipulation under the spirit of witchcraft, live! Walang karapatan na manatili sa kanyang buhay sapagkat siya ay kinumusta ng banal na dugo ni Jesus, sapagkat siya ay pinalaya ng dugo ni Jesus. Kaya walang karapatan demonyo
mo sa kanyang buhay, na manatili sa kanyang buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Pakiramdaman niyo po ang iyong sarili sa mga oras nito. Pakiramdaman niyo po ang iyong sarili. Pakiramdaman po ninyo yung sarili. Pakiramdaman mo yung sarili. In the name above every name. In the name of Jesus. Pakiramdaman mo yung sarili. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Gumagalaw ang Espiritu ng Diyos. Pakiramdaman mo yung sarili. God will comfort you. God give you peace. God give you peace. God will give you peace. Release the provision of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa bayan ito. Salamat na meron ka ng ginawa sa aming pong buhay. Meron ka ng ginawa sa aming sitwasyon. Meron ka ng ginawa, Panginoon. We claim